Makalipas ang 3 araw sa ilalim ng kontrol ni Yingxing, ang Azure Blue Academy at ang War Academy, ay nagsanib na at sila ay naging kultibasyon sa sekta na may pagtuon sa martial art, at makikita na nag-shake hand ang dalawang leader ng dalawang academy upang mas lalo pa nilang palawakin ang pagsasanib ng dalawang academy sa ilalim ng pamumuno ni Yingxing. Ang kultura ng cultivation ay mas lalo pang umunlad, at hinirang si Lin Chenzo bilang isang chief disciple ni Yingxing at siya ang naatasan upang pamunuan ang mga mag-aaral sa academy patungo sa landas ng cultivation. Mula noon sa ilalim ng pamumuno ni Yingxing, ay itinatag ang sekta ng paglilinang, at nakilala sa buong bansa bilang sekta ng Qin. Kasabay nito ang Martial Art Association ay nagsimulang subaybayan ang pag-unlad ng sekta ng Qin at nagsagawa ng isang mahalagang pagtitipon upang kanilang pag-usapan ang mabilis na pag-unlad ng Qin sect. Nagsalita naman ang matanda sa gitna ng pagpupulong na ayon daw sa intelligence ang Qin sect daw ay nagpro-promote ng kultura ng cultivation at kanilang pinagsasama ang iba't ibang martial arts sa iba't ibang paaralan kung kaya wala na daw nababalitaan na mga banta ng pagsalakay sa mga lungsod. Saad pa ng matanda sa kanilang pagpupulong na mayroon ba daw opinion ang iba sa mga bagay na ito. Ang matanda pala na ito ay ang Martial Association President, siya ay si Bai Shu. Sabi naman ng isang lalaki sa kanilang pagpupulong na balak daw niya na isama si Yingxing sa asosasyon ngunit nang imbitahan daw niya siya kahapon ay tinanggihan daw siya sa pintuan. Nagsalita naman ang isang panot na lalaki na parang si Dr. Quack na minumungkahi daw niya na lipulin ang sekta ng Qin pagkatapos ay hulihin si Yingxing at isagawa ang clonang surgery sa kanyang laboratorio. Saad pa ng martial art president na ang kanila daw mga suggestion ay lahat hindi maganda. Ang iminumungkahi daw niya na kilalanin ang pagkakaroon ng kanyang sekta ng Qin na sumusuporta at nakikipagtulungan dito. Nagalit naman ang lalaki nga nakamask saad pa niya sa kanilang president na hindi daw tama ito. Sabi pa ng babae sa kanilang president na ang sekta ng Qin ay nagtataguyod ng cultivation na iba sa mga prinsipyo ng ating Martial Art Association, at ang kanyang pinagtataka kung makikipagtulungan ba sila sa kanilang Martial Art Association. Nagsaad naman ang isa pang lalaki na kung makikipagtulungan daw sila sa mga cultivators matatawag pa ba daw silang mga martial artist, dahil sa mga pinagsasabi ng mga leaders ng Martial Art Association. Agad na hinampas ng kanilang president ang lamesa at kanyang sinabihan silang lahat na magsitahimik daw ang lahat. Saad pa niya sa kanilang lahat na lahat naman daw sila ay kanilang nasaksihan sa mga videos ang pakikipaglaban ni Yingxing. At dagdag pa ng martial art president na tatanungin daw niya silang lahat kung sino daw sa kanila ang kayang labanan si Yingxing. Hindi naman nakasagot ang mga leaders ng Martial Art Association sa mga sinabi sa kanila ng kanilang president. At bigla, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong may isang lalaki ang tumatakbo at agad niya binuksan ang pintuan dahil mayroon daw siyang masamang balita. Saad pa niya na marami daw mga halimaw ang gumagapang sa baybayin na nagdudulot ng kaguluhan sa ating silangang lungsod ng Zhou City. Dahil sa narinig ng president ng Martial Art Association, ay agad niya sinabihan ang lahat na makinig daw muna silang lahat sa kanyang sasabihin. Ayon pa niya na utusan daw nila ang mga warriors sa ilalim ng kani-kanilang mga utos na lumabas sila at kanilang labanan ang pagsalakay ng mga halimaw. At sumang-ayon naman ang mga leaders ng Martial Art Association sa mga sinabi sa kanila ng kanilang president. At dako naman tayo sa Zhou City kung saan maraming mga halimaw ang lumitaw. Ayon pa sa balita na marami daw bilang ng mga halimaw ang lumitaw sa Eastern Coast, kung kaya pinapayuhan daw ang lahat ng mga tao na mag-ingat at huwag muna sila lumabas kahit saan, at sa ilang sandali bigla na lang tinamaan ng isang apoy ang lumilipad na halimaw, at makikita ito nga ng laki ang mga mata habang kinakaladkad ng apoy na tumama sa kanya papunta sa building. Ang umatake pala sa halimaw ay si Lubo. Tawang-tawa naman ito habang kanyang inaasinta kanina ang halimaw dahil simula daw nga tinuruan siya ni Master Yingxing kung paano gumamit ng chi refining technique. Ang kanya daw galaw ngayon ay sobrang flexible at mas lalo pa daw siyang bumilis. Sinabihan naman si Lubo ng dalawang tukmol na Senior Lubo please easy lang daw ito sa pagpatay sa mga halimaw dahil pati daw sila nadadamay na sa kanyang ginawang atake. Samantala, sa hindi naman kalayuan sa kanilang kinaroroonan ay makikita ang mga tao nga nagsisitakbuhan papalayo sa mga halimaw at makikita ito na kanilang kinakain ang mga tao na kanilang nahuhuli, at bigla na lang itong inatake gamit ang banal na yelo at madali lang naglaho ang mga halimaw nga nang gugulo sa mga tao. Ang umatake pala sa mga halimaw gamit ang banal na yelo ay si Lin Chenzo, at kanyang sinabihan ang mga tao nga ang mga halimaw daw dito banda sa kanya ay naubos na. Kung kaya pinapayuhan daw niya ang lahat na dito daw sila pumunta sa kanyang kinaroroonan. Nagsalita naman ang mga tao na ang Qin sect daw ay nandito na, sa wakas daw ay maliligtas na sila.
Nandito daw ang Qin sect upang sila ay i-rescue, at wala naman oras na sinayang sila Lin Chenzo at dali-dali silang lumipat ng lugar kung saan mayroon pang mga halimaw nga ng gugulo, at sa itaas ng himpapawid makikita ang isang gintong aura nga nagtitipon. Ang aura pala na ito ay nanggaling sa ating bida, at ito ay nakasakay kay Jiu Ying nga nag-anyo ng isang dragon na mayroong maraming ulo. Saad pa ng ating bida kay Jiu Ying na sa tulong ng mga disipulo ng sektang Qin ay magiging mas epektibo ang kanyang pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Nasabi na lang ni Jiu Ying sa kanyang sarili na ang kanya daw master ay masyadong matalino. Isa daw talaga siyang totoong emperador mula noon hanggang ngayon, at sa tulong ng mga disipulo ng sekta ng Qin hindi kami mag-aalala tungkol sa kakulangan ng espiritual na kapangyarihan sa hinaharap, at bigla, mayroon mga nilalang ang biglang lumapit sa kinaroroonan ng ating bida. Ito ay ang mga flying heads, sila ay pugot na mga multo na ang mga ulo ay maaaring lumipad. Biglang-bigla naman ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil hindi daw niya inaasahan na may mga multo at demonyong hayop sa kasalukuyang mundo, at nang akma na sanang atakehin ng ating bida ang lumitaw na flying heads bigla na lang may isang lalaki na nanggaling sa Martial Art Association ang lumitaw galing sa likod ng ating bida. Saad pa niya sa ating bida na iwan na daw niya sa kanya itong mga ito, dahil siya na daw ang bahala na pumatay nitong mga nilalang na ito sa kanilang harapan. Sigaw pa ng mayabang na lalaki sa ating bida na sila daw na mga bayani ay laging lumilitaw sa mga mahahalagang sandali gaya nitong mga kaganapan ngayon, at ngiting sabi pa ng mayabang na lalaki sa ating bida na siya daw ay isang bayani. Ang lalaki pala na ito ay isang A-class warrior nga nanggaling sa Mech Battle Warrior. Habang ito ay nakatingin sa ating bida kanyang sinabihan ang ating bida nga na manghaba daw siya sa kanyang mga pinakitang skills kanina. Hindi na daw iyon nakapagtataka dahil isa siyang martial artist na labis na mga magagaling, at dagdag pa niya sa ating bida na kayong mga cultivators ay hindi magagaling tulad nilang mga martial artist. Hindi naman makasagot ang ating bida sa mga kayabangan ng lalaki sa kanyang harapan, at kanila na lang sinigawan ang mayabang na lalaki na tumingin daw muna ito sa kanyang likod bago magyabang. Hindi naman nakinig ang mayabang na lalaki sa mga sinabi ng ating bida sa kanya palang likod ay mayroong isang malaking ulo ng halimaw ang lumitaw at ito ay nakangiti habang tinitingnan ang mayabang na lalaki sa kanyang harapan, at walang ano-ano agad na kinain ng halimaw ang mayabang na lalaki at makikita ito na wala nang nagawa sa pagkagat sa kanyang kalahati sa kanyang katawan at ito ay agad nga nawalan ng buhay. At ang ating bida naman na nakakita sa mga kaganapan ay agad na kumilos upang kanya nang patayin ang malaking flying heads at ito ay naghanda ng kanyang spells, at makikita na nga sa daliri ng ating bida na mayroong isang bagay na unti-unting lumabas. Ito pala ay ang tinatawag na Lanya Stone Tablet. Biglang-bigla naman ang ibang mga flying heads sa kanilang nakikita at ito ay wala nang nasabi dahil sa sobrang laki ng pinakawalang spells ng ating bida. Saad pa ng ating bida na ito daw na kanyang pinakawalan na spell ay isang Lanya Stone. Ito ay isang eksklusibong token na nakaukit sa tagumpay ng higanteng Qin. Sigaw pa ng ating bida sa lahat na maaari daw niyang sugpuin ang lahat ng mga demonyo para sa walang hanggan, at makikita na nga na nadaganan ang isang flying head sa ginawang spell ng ating bida at ito ay hindi na makagalaw dahil sa sobrang bigat ng giant stone na pinakawalan ng ating bida. At dahil sa ginawang atake ng ating bida makikita ang buong lugar na ito ay nagliwanag ng sobrang lawak halos balutin na ang buong lugar. Napasigaw na lang ang mga ibang tao nga nakakita sa malaking liwanag, na ano daw ba itong liwanag na kanilang nakikita ngayon, sino daw ba ang nagpakawala ng isang nuclear weapon sa kanilang lugar. Sabi naman ng iba pang mga tao na hindi daw kapani-pani walang kapangyarihan maging ang lupa ay nanginginig dahil dito. Habang si Lubo naman ay kanyang tinuro ang pananggagalingan ng liwanag dahil ang kanila daw kagalang-galang na emperor ay kumilos na upang sugpuin ang mga halimaw na lumitaw sa lugar na ito, at sa hindi naman kalayuan may isang nilalang na nakasuot ng makalumang baluti, at ito ay nakatingin sa malaking liwanag na pinakawalan ng ating bida. Sabi pa niya sa kanyang sarili na ang ganoon daw na banal na liwanag ay ang kanya lang daw kamahalan ang makakagamit sa ganoon kalakas na banal na liwanag. At dagdag pa niya na ang kanya daw pagtawin sa hangganan ng dimensyon ay sa wakas na hanap na daw niya ang kanyang kamahalan. Ang lalaki pala na ito ay si Meng Tian, na isang tapat na tauhan ng ating bida nga nang galing sa Immortal World. Ayon pa sa balita na ngayon daw umaga maraming bilang ng mga halimaw ang lumitaw, at ang kanila daw inatake ay ang East Sea City. Pero sa mabuti daw na palad ay tila dumating si Yingxing ang reinkarnasyon ng emperador at pinangunahan ang mga disipulo ng sekta ng Qin upang matagumpay na pigilan ang pagsalakay ng mga halimaw.
Ang ating bida naman nga nakatingin sa kanyang napatay na halimaw ay nasabi na lang sa kanyang sarili na ang espiritual na enerhiyang nakapaloob sa mga multo at halimaw na ito ay higit pa daw sa kanyang inaakala. Si Lubo naman ay kanyang sinigawan ang mga reporter na paarang-harang sa kanyang dinadaanan na magsiyalis daw sila sa kanyang dinadaanan. Sabi naman ng reporter sa mga taong nanonood online habang kanyang tinitingnan si Lubo na mga kaibigan ng madla may sumakay sa isang motorsiklo papunta sa eksena. Dahil abala ang reporter sa pag-ulat sa kanilang nakikita hindi nila namalayan na sila ay nasagasaan ni Lubo, at makikita ito nga tumilapon sa gilid. Ayon pa ni Lubo sa mga reporter na kanyang sinasagasaan, na hindi daw niya alam na sira pala ang brake ng kanyang minamanihang motorsiklo, at nang nakarating na si Lubo kung saan ang ating bida, agad itong yumuko at kanya daw inuulat na ang lahat daw ng mga halimaw ay matagumpay na napatay dito sa buong lugar. Sabi naman ng ating bida kay Lubo, na magaling daw ang kanya daw mga military ay nakilala na din paminsan-minsan. Si Lubo naman ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat sa ating bida sa kanyang papuri sa kanya, at napaisip na lang si Lubo sa kanyang hinaharap sa pamumuno ng kanyang Master Yin Shen na naniniwala daw siya na hindi magtatagal bago daw siya ma-promote at maging isang pinagkakatiwalaan at minamahal na general sa buong Qin sect, at makikita sa kanyang mukha na ito ay naglalaway dahil hindi na daw siya makapaghintay na mangyari ang pagkakataon na iyon. Kung pagbubutihin lang niya ang kanyang trabaho, sa ilang sandali mayroong isang malakas na apoy ang galing sa itaas at ito ay papunta kung saan naruroon ang ating bida at si Lubo. Agad naman gumitna si Lubo sa ating bida. Sabi pa ni Lubo sa ating bida na mag-ingat daw ito, dahil hindi daw ito basta-bastang spiritual energy lang, dahil ang kanyang nararamdaman sa bagay na ito daw ay isang malaking bukol ng apoy na mayroong makapal na spiritual energy. At ang ating bida naman ay kampante lang sa kanyang nakikita na papalapit sa kanila, ang papalapit pala sa kanila ay si Ming Tian, at makikita ang lakas ng kanyang aura nang ito ay lumapag na sa lupa. Napatakip na lang si Lubo sa kanyang mukha dahil sa lakas ng impact ng paglapag ni Ming Tian, at agad naman humingi ng paggalang si Ming Tian sa ating bida nang ito ay kanya nang nakita sa kanyang harapan. Saad pa niya sa ating bida na siya daw ay nagpapasakop sa kanya. Naglakbay pa daw siya sa mga balakid ng mga dimensyon upang mahanap lang daw niya ang kanyang kamahalan, at hindi daw siya nabigo sa kanyang ginawang desisyon dahil sa wakas daw nahanap na niya siya. Si Meng Tian pala ay isang immortal general, at sa isip-isip naman ng ating bida na ito ba daw si Meng Tian na nasa kanyang harapan ngayon. Sabi pa ng ating bida kay Meng Tian na hindi daw niya inaasahan na bumaba pa daw siya dito sa mortal na mundo. At dagdag pa ng ating bida kay Meng Tian na huwag na daw ito magpakita sa kanya ng pagluhod at paggalang. Napanganga na lang si Lubo at napaiyak sa kanyang mga nakikita dahil akala daw niya na kaya niyang maging mahal na general ni Emperador Qin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumaba si General Meng Tian. Natatakot daw siya sa kanyang sarili na baka wala siyang pagkakataon ngayon upang maging kagalang-galang na general. Nagtanong naman ang ating bida kay Meng Tian na pagkatapos daw ng kabiguan ng kapigatian ng iyong kamahalan kumusta na daw ang sitwasyon sa immortal na kaharian. Sumagot naman si Meng Tian sa ating bida na mahaba daw ito na kwento. Sabi pa ni Meng Tian sa ating bida na dahil daw sa kabiguan at kapigatian ng kamahalan, ay madalas na ginawa ng mga extraterritorial na demonyo ang dakilang Qin na walang kamatayang lupain. Pinangunahan daw niya ang mga general na labanan ang buong lakas, at sa kasamaang palad. Ang mga puwersa ng demonyo ay masyadong malakas, sila ay direktang pumindot at pasulong na sumasakop sa higit sa 100 na walang kamatayang lupain, at dagdag pa ni Meng Tian na ang mga dayuhang tribo na orihinal na tapat sa dakilang Qin ay sunod-sunod ding naghimagsik na sumapi sa panig ng demonyo. Kung wala daw ang kamahalan sa immortal na kaharian ay para lang daw itong dragon na walang ulo. Ayon pa kay Meng Tian na pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang sa mga general, naisip namin na pagkatapos ng kabiguan ng kamahalan, pinalawig mo ang isang spatial vortex at tiyak na nakarating ka sa walang kamatayang kaharian. Sabi pa ni Meng Tian sa ating bida na hinirang daw ng mga general na siya ay maglakbay sa mortal na kaharian upang hanapin lang daw ang kamahalan. Ngayong nagkita tayo dito, umaasa akong bumalik ang kamahalan sa immortal na kaharian at pangunahan ang mga general upang talunin ang mga demonyo. Sabi naman ng ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Meng Tian. Ngunit sa kanya daw kasalukuyang cultivation ay hindi ito sapat upang bumalik sa immortal na kaharian, kailangan pa daw niya ng ilang oras sa mortal na mundo para sa kanyang cultivation. Ngunit sa kabutihang palad, nabuo daw niya ang puwersa ng sekta ng Qin kasama ang hindi mabilang na mga disipulo na tumutulong sa pagkolekta ng espiritual na enerhiya na nagpapabilis sa pagpapabuti ng kanyang cultivation.
Sabi pa ni Meng Tian sa ating bida na handa daw siyang tumulong ng walang pag-aalinlangan upang mapadali ang pag-ipon ng spiritual energy. Nagsalita naman si Lubo sa ating bida na handa daw siyang gabayan si Meng Tian bilang isang high-ranking officer sa Qin sect. Samantala, sa taas naman sa himpapawid makikita ang president ng Martial Art Association na patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Sabi pa niya sa kanyang mga kasamahan na ang lahat daw ng mga immortal cultivators ay nandito daw sa lugar na ito, at sa ilang sandali makikita sila na sila ay bumaba sa harapan kung saan nakatayo ang ating bida. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili habang kanyang pinapanood ang mga martial artist sa kanilang harapan, na isang martial artist na kayang lumipad gamit lang ang kani-kanilang mga chi, mukhang makapangyarihan daw ang mga taong ito. Agad naman nagbigay ng galang ang mga martial artist sa ating bida. Sabi pa ng martial art president na siya daw ang martial art president na si Bai Shu, nandito daw sila upang kanilang imbitahan ang Qin sect upang makipagtulungan sa kanila. Ito daw ay para sa kinabukasan ng Qin sect. Kaya daw sila nandito upang payuhan ang pinuno ng Qin sect habang maaga pa. Nagsalita naman si Lubo sa mga martial artists at ito ay nanlilisik sa galit. Saad pa niya sa kanila na tumahimik daw sila. Ang kanya daw kamahalan ay mayroong malawak na kapangyarihan kung kaya tatanungin daw niya sila kung paano daw sila makipag-cooperate sa kanila. Sabi pa ni Meng Tian sa mga martial artist habang naghahanda na sa kanyang sandata na sila daw ay hindi imbitadong bisita. At sabay sabi sa ating bida na mag-ingat daw ito sa mga kahinahinalang mga nilalang sa kanilang harapan, hindi naman nagastuhan ng kasamahan ni Bai Shu ang mga sinabi sa kanila ni Meng Tian at ni Lubo, at ito ay agad na sumugod. Sinubukan naman itong pigilan ni Bai Shu ngunit huli na ang lahat. Si Meng Tian naman ay nag-aapoy na sa galit sa mga pinakita sa kanila ng mga alagad ng martial art president. Ito daw ay isang kalapastanganan sa harapan ng kanyang kamahalan. Dahil sila daw ay nagpapakita ng ugaling parang aso sa kanyang kamahalan, at winasiwas na nga ni Meng Tian ang kanyang sandata at makikita ito nga nagpapalabas ng pulang aura sa kanilang paligid. Ang mga martial artist na papasugod sana sa kanila ay makikita na ito ay agad bumagsak sa lupa, dahil sa lakas ng pressure ng aura ni Meng Tian. Si Bai Shu naman at ang isa pa niyang kasama ay natulala sa kanilang nasaksihan. Nasabi na lang ni Bai Shu sa kanyang sarili na ang isang general daw ay pinatay ang kanyang kasamahan na martial artist na wala man lang kahirap-hirap. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ang general ng Qin ay ganoon nakalakas, paano na lang daw ang totoong lakas ni Emperor Qin, baka ito daw ay isang lakas na hindi na masukat ng kahit sino man, at narito daw siya na wala man lang kaalam-alam na nag-aanyaya ng kooperasyon sa sekta ng Qin, siya daw ay hindi inisip ang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Nagsalita naman si Meng Tian sa mga martial artist na dahil sa dimensional na paglalakbay na apektuhan nito ang kanyang cultivation ngunit sapat na daw ito upang makitungo sa ilang mga hindi kaaya-ayang mga bisita. Habang si Lubo naman ay napatingin na lang kay Meng Tian at ito ay manghang-mangha dahil sobrang cool daw ang kanyang pinakitang lakas kanina, at makikita na agad lumuhad si Bai Shu sa harapan ng ating bida. Sabi pa niya na ang kanya daw mga junior ay may mata ngunit hindi nila nakilala ang Mount Tai. Sana patawarin daw sila ni Emperor Qin, at dagdag pa ni Bai Shu sa ating bida na handa daw silang mag-alok ng mahalagang impormasyon tungkol sa Celestial Grassland na ang Secret Realm. Nagtanong naman ang ating bida patungkol sa Celestial Grassland Realm kung ito daw ba ay nasa lokasyon sa Panglay Immortal Island. Sabi naman ni Bai Shu sa ating bida na tama daw doon daw ang lokasyon ng Celestial Grassland Realm. Ayon pa ni Bai Shu sa ating bida na kahapon lang daw ito lumabas mula sa dagat. At ang silangang bansang Ying Island ay nagpadala ng mga tao upang salakayin ang teritoryong ito na kabilang sa ating sekta ng Qin at bilang karagdagan, pinalayas din nila ang mga halimaw mula sa Ying sa teritoryo ng dakilang Qin na nagdudulot ng mga pag-atake sa iba't ibang malalaking lungsod. Masasabi daw nila na ang mga tao sa isla ng Ying ay nagkikinkom ng masasamang intensyon laban sa atin. Ayon naman ng ating bida sa mga paliwanag ni Bai Shu patungkol sa Celestial Grassland Realm, nga nakikita na daw niya kung ano ang pulot dulo nito. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang lupain daw ng Ying Island ay isang barbaric noon pa man, at ngayon naglakas sila ng loob na magyabang sa mga karatig bansa. Dapat daw na noong tumulak si Shu Fu noon, ay sinuportahan niya ang bloodline forces sa Ying Island, at sa ilang sandali nagsalita ang ating bida sa kanilang lahat, na laganap na daw ang mga dayuhang lahi, at sila ay nanggugulo sa buong mundo. Kailangan daw niyang pumunta doon ng personal upang bawiin ang Celestial Grassland Realm, at kanya daw tatalunin ang sumakop sa Ying Island.
Habang papaalis na ang ating bida, nagsalita naman si Bai Shu sa kanya na kapag kasama daw ang makapangyarihang figure na tulad mo na nangunguna sa ekspedisyon na muling mag-reclaim sa isla ng Ying na walang alinlangan, ay tiyak na magagawa daw nilang makuha ulit ang Ying Island. Sabi pa ng ating bida kay Meng Tian at Jiu Ying na makinig daw sila sa kanyang sasabihin sa kanila ngayon. Bukas daw isama daw nila si Lin Chenzo sa kanilang pagpunta sa Celestial Grassland Realm. Kanila daw itaboy ang mga ibang lahi na mga pirata na sumakop sa Ying Island. Sumang-ayon naman si Meng Tian sa mga sinabi sa kanila ng ating bida. Habang nagsalita naman si Jiu Ying na siya na daw ang bahala kay Lin Chenzo, at makikita naman si Lubo na kumikinang ang kanyang mga mata at ito ay tila ba mayroong kahilingan sa ating bida. Saad pa niya sa ating bida na pwede ba daw siyang sumama upang kanilang lipulin ang mga pirata sa Ying Island. Sabi pa ng ating bida na huwag daw itong mag-alala dahil nakaayos na daw ang mga pwedeng isama niya bukas upang lipulin ang mga pirata, at dagdag pa ng ating bida kay Lubo, na pangungunahan daw niya ang mga alagad ng sekta ng Qin na bantayan ang baybayin, huwag hayaang makapasok ang mga halimaw mula sa isla ng Ying sa silangang baybayin upang hindi manganganib ang buhay ng mga tao, at walang ano-ano ay sumang-ayon si Lubo sa mga utos ng ating bida sa kanya, at tawang-tawa naman ito sa kanyang sarili. Dahil ano daw ang paboritismo ang pinagkakatiwala daw sa kanya ng Emperor ay mabigat na pananagutan kung kaya siya ang inatasan ng Emperor. Sabi pa ni Lubo sa ating bida na siya daw ay si Lubo, hindi daw niya hahayaan na ang mga halimaw ay gagawa ng isang hakbang papasulong sa Ying Island. Nasabi na lang ni Bai Shu sa kanyang sarili na desidido si Emperor Qin sa mga usaping militar sa ilalim ng kanyang proteksyon. Tiyak na babawiin ng Huaxia ang lihim na kaharian ng Celestial Grassland at magtatagumpay nilang makuha muli ang Ying Island, at lumipas na nga ang kinabukasan, makikita ang mga maraming mga martial artist at mga cultivators nga nagtitipon sa gilid ng karagatan. Ngunit hanggang dito lang muna ang ating video. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.